Magandang tanghalingin po ay araw ng Lunes, ika-4 ng Hulyo, taong 2016. Narito mga balitang patuloy na tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Pamahalaan, hinihintay ang tawag ng Abu-Sayyaf kaugnay sa bihag nitong Norwegian National. No ransom policy, muling binigyang diin. Bilang ng mga Pilipinong nakakaranas ng gutom tumaas sa unang bahagi ng 2016. Grupo natututok sa mga iligal na aktibidad sa bawat barangay, bubuuin ng Department of the Interior and Local Government. Executive order para sa Freedom of Information, posibleng ilabas na ngayong linggo. 3 araw na pagluluksa, idineklara sa Iraq dahil sa mga nasawi sa magkahiwalay na bomb attack sa Baghdad. Una sa ating mga balita ngayong tanghali, patuloy na naghihintay si Presidential Advisor on the Peace Process Jesus Duresa ng tawag mula sa Abu-Sayyaf kaugnay sa bihag nitong Norwegian National. Mula sa Camp Aguinaldo may report si Rosalie Cos, live. Yes, Rosalie. Magandang tanghali, Flor. Kinumpirma ni Presidential Peace Advisor Jesus Duresa na nagbigay ito ng numero ng telepono at naghihintay ng tawag sa pamagitan ng isang intermediary o tagapamagitan sa Abu-Sayyaf Group matapos maiulat na nais umanong makipag-usap ng grupo sa kanya hinggil sa Norwegian hostage na si Kjartan Sekingstad. Nilinaw naman ni Secretary Duresa na ang gagawing pakikipag-usap ng pamahalaan ay upang sagipin ang buhay ng mga kidnap victim at nanindigan sa no ransom policy ng pamahalaan. Dati nang nakikipag-usap si Secretary Duresa sa teroristang grupong Abu-Sayyaf sa pamamagitan ng mga emisary nito o kinatawan upang mapalaya ang mga biktima tulad ni Marites Flor, Sekingstad at iba pa. Ipinahayag din ni Secretary Duresa na nagbigay din ng garantiya si President Rodrigo Duterte sa Norwegian government ng paggawa ng lahat ng paraan upang sagipin ang Norwegian kidnap victim. Ito ay dahil malaki rin ang naitulong ng Norwegian government bilang peace facilitator sa pagitan naman ng Philippine government at mga komunistang grupo sa bansa. Samantala, nanindigan naman ang Armed Forces of the Philippines sa non-stop operations ng militar laban sa Abu-Sayyaf Group. Ayon kay bagong AFP Chief of Staff Lieutenant General Ricardo Visaya, 24/7 o 24 hours a day, 7 days a week ang magiging pagtugis ng militar sa teroristang grupo sa Sulu. Flor? Rosalie Cos, nagulat mula sa Camp Aguinaldo. Bubuo ang Department of the Interior and Local Government ng grupo na tututok sa mga iligal na aktibidad sa bawat barangay sa buong bansa. Mula sa Quezon City may report si Joyce Balancio, live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Prioridad ni bagong Department of Interior and Local Government Secretary Ismael Mike Sueno na palakasin ang mga barangay upang mas mapabilis ang pagsugpo sa krimen at iligal na droga. Sa kanyang talumpati kanina sa welcoming program ng departamento, sinabi niyang plano niya mag-organisa ng mga grupo sa mga barangay na siyang tututok sa mga sangkot sa krimen at ilang pang iligal na aktibidad sa mga komunidad. Pero paliwanag ni Sueno, hindi magiging armado ang mga grupong ito. Sa ngayon ay aayusin pa ng DILG ang guidelines ng pagbuo sa mga nasabing grupo upang masigurong hindi ito lalabag sa batas at hindi magiging daan ang citizens' participation sa pag-abuso ng kapangyarihan. Maliban sa citizens' participation, nais din ni Sueno na bigyan ng kapasidad ang lokal na pamahalaan upang magsagawa ng maliliit na proyekto sa ilalim ng Public-Private Partnerships o PPP. Aniya malaki ang maitutulong ito dahil mismo ang komunidad ang nakakaalam sa mga pangangailangan ng kanilang lugar. 6 na taon nanungkulan si Sueno bilang mayor ng Coronadal, South Cotabato noong panahon ng martial law at governor naman ng probinsya sa panahon naman ni dating Pangulong Corazon Aquino hanggang taong 1992. Itinalaga siya bilang DILG Secretary dahil sa kanyang naging advokasya kontra droga, korupsyon at kriminalidad sa South Cotabato. Flor, si Sueno ang ika-4 na DILG Secretary na nagmula sa Mindanao. Flor? Joyce Balancio, nagulat mula sa Quezon City. Tumaas sa unang bahagi ng 2016 ang bilang ng mga pamilyang nagugutom sa bansa. Mula sa Quezon City may report si Darlene Basingan, live. Darlene?
Yes, Flor, umangat nga ang bilang ng mga pamilyang nagsabing nakaranas sila ng gutom o involuntary hunger ayon sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS. Batay sa survey ng SWS na unang naiulat sa Business World, tumaas sa 3.1 million sa unang bahagi ng 2016 ang bilang ng mga nakaranas ng involuntary hunger mula sa 2.6 million sa fourth quarter naman ng 2015. Sa mahigit 3 milyon na nakaranas ng gutom sa unang bahagi ng 2016, 2.6 sa mga ito ang nakaranas ng gutom ng isa o mahigit 2 beses, habang nasa 481,000 naman na pamilya ang nakaranas ng matinding gutom. Ayon sa SWS, bumaba sa Luzon ang bilang ng mga nakaranas ng gutom, ngunit tumaas naman ito sa Mindanao ng 6%. Ang mga lugar sa rehiyon ng Mindanao ang isa sa mga pinakamatinding tinamaan ng El Nino phenomenon na tumagal hanggang sa unang bahagi ng 2016. Ito rin ang may pinakamaraming armed conflict na naitala. Ang pinakabago nga dito ay ang kidnap for ransom incident sa Sulu. Matatandaan sa unang taon o sa taong 2015 floor na itala ang pinakamababang hunger rate simula noong 2004 na umabot lamang sa 13.4%. Isinagawa ang latest SWS survey on hunger rate nitong March 30 to April 2, 2016. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Floor. Darlene Basingan, nagulat mula sa Quezon City. Isinagawa na kaninang umaga ang turnover ceremony ng pamunuan ng Department of Health. Mula sa Maynila, may report si Aiko Miguel. Live. Yes, Aiko. Magandang tanghali, Flor. Sa isinagawang turnover ceremony kanina sa Department of Health, pinasalamatan ni former DOH Secretary Janet Loreto Garin ang mga nakasama niya sa kagawaran sa loob ng halos 2 taon sa pagpapatupad ng mga proyekto sa kanyang administrasyon. Ipinasa na ni outgoing former Secretary Janet Loreto Garin ang bato ng kagawaran sa bagong kalihim ng Department of Health ni Secretary Pauline Jean Rosel Obial. Si Secretary Obial ay 28 taon nang nagseserbisyo sa public health at nagsilbing Assistant Secretary ng DOH mula pa noong 2008. Sa pagbabalik ng administrasyon, inilahad ni DOH Secretary Pauline Jean Rosel Obial ang mga marching orders ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa Department of Health sa isinagawa kanilang kauna-unahang cabinet meeting noong June 30. Unang-una umunong nabanggit ng Pangulo ang mga katagang Doktora Galit Ako sa Droga at pangalawa ang Doktora Galit Ako sa Kurap. Nagpaalala din umano ang Pangulo sa lahat ng nasa gabinete na maging simple at huwag mamuhay ng marangya at pahalagahan ang pondo ng gobyerno. Isa sa mga paiigtingin naman, Floor, ng Department of Health ang kampanya laban sa mga ipinagbabawal na gamot at ang pakikiisa sa paglaban sa korupsyon maging sa loob ng kagawaran. Ipagbabawal na rin umano sa DOH ang pagkakaroon ng mahabang pila. Sisiguruhin umano nilang kaagad na mabibigyan ng serbisyo ang mga taong maglalapit ng kanilang kailangan sa kagawaran. Isang hamon umano sa kagawaran na haharapin ang pagpapatupad sa nais ng Pangulo sa pagbibigay ng pinakamaayos na serbisyo para sa publiko. Samantala, ipinanawagan din niya na sino mang nagnanais na mag-apply para sa 4 na bakanteng undersecretary position at 2 vacant positions para sa Assistant Secretary ng DOH. Binigyan umano siya ng karapatan ni President Duterte na pumili, mag-screen at mag-hire para sa mga bakanteng posisyon ng Execom ng Department of Health. Bibigyang pansin din anya sa kanyang panunungkulan bilang kalihim ang Universal Health Insurance Program, paigting sa Service Delivery Network at ang better health outcomes gaya ng pagbibigay halaga sa health ng publiko. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Floor. Aiko Miguel, nagulat mula sa Maynila. At sa iba pang mga balita, uunahin ng Department of Energy na mabigyan ng kuryente ang lahat na lugar, lalo na ang mga liblib na lugar sa buong bansa. Mula sa Taguig City, may report si Monok Soon, live. Lakay, tututukan ng bagong pamunuan ng Department of Energy na mabigyan ng supply ng kuryente ang lahat ng sambahayan, lalo na ang mga nasa liblib na lugar sa buong bansa. Pupulungin ni bagong Department of Energy Secretary Alfonso Cusi ang National Electrification Administration at National Power Corporation upang alamin bakit hanggang ngayon maraming lugar sa bansa ang wala pa rin kuryente. Sa ngayon, 72% pa lamang ng Mindanao ang mayroong supply ng kuryente, 90% sa Luzon habang 92% sa Visayas. Bibigyan rin ng DOE ang mga informal settler ng legal na koneksyon ng kuryente habang hindi pa naililipat ang mga ito sa kanilang relocation site. Ayon kay Cusi, ang National Electrification Program ay matagal ng proyekto ng DOE at nais na lamang itong ipagpatuloy.
Sosolusyonan rin ng DOE ang matagal ng problema ng National Grid Corporation hinggil sa right-of-way issues ng mga transmission lines. Hindi nakakarating ang kuryente sa ilang lugar sa Mindanao dahil pinasasabog ng mga di kilalang mga tao ang mga transmission towers. Ayon kay Cusi, sa pamamagitan ng kampanyang pangkapayapaan ni Pangulong Duterte sa Mindanao, ay mareresolba ang kaso ng pambobomba sa mga transmission lines. Hihingi rin si Cusi ng tulong sa militar upang mabantayan ang mga transmission towers. Lakay? Maraming salamat, Monokson, nag-uulat mula sa Taguig City. Ayos na ang kalagayan ng Filipino crew na kabilang sa 3 nasugatan matapos na aksidenteng tamaan ng missile ang sinasakyang fishing vessel sa Taiwan noong Biyernes. Ayon sa Taiwan Ministry of National Defense, isa ang kumpirmadong nasawi sa insidente. Narito report ni Emil Pascual. Kinumpirma ng Ministry of National Defense ng Taiwan na isang nasawi habang 3 naman ang nasaktan kasama ang isang Filipino crew ng tamaan ng supersonic aircraft carrier missile ang fishing vessel sa Pengu Island noong nakaraang Biyernes. Sa isinalaysay ng ating kababayang si Jomar Calasag, nagulangtang siya sa lakas ng pagsabog. Tulog po kami, biglang may sumabog na nandun kami sa loob. Nung makuha namin yung namin, pakiramdam na namin na yun, lumabas na kami. Tapos nakita na namin yung buong barko, wasak-wasak na yung bridge. Saka sa hulian, pero dun sa tinutulugan namin, hindi naman nagrabe. Tama lang namin, mga sugat-sugat lang. Ayon sa kanya, agad namang dumating ang tulong matapos silang makapagpadala ng distress signal. Napakabilis man nilang rescue nila. Kasi mga 1 oras lang siguro mula nang nangyari, nandiyan na yung mga Coast Guard, rescue eh. May helicopter pa na 2 na dumaan sa amin eh. Ayon naman kay Atty. Mario Molina, Direktor ng Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Kaohsiung, nakaugnay nila ang nasabing seafarer at naipabot na rin sa mga kinauukulan ng kanyang kalagayan. Yung isang Pilipino na nasaktan doon, nakausap na namin kahapon, meron ng leg injury na minor, na doon na sa ospital, tapos lumabas naman kagad. Nilinaw ng Taiwan Navy na isang unsupervised sergeant ang pumindot ng maling boton habang isinasagawa ang military drill. Nais namang malaman ni Taiwan President Tsai Ing-wen kung may SOP na hindi nasunod ang mga sundalo. Ayon pa kay Tsai, bilang Presidente at Commander-in-Chief, haharapin niya kasama ng miyembro ng Armed Forces ang pagkakamaling ito at didisiplinahin ng sino mang nagkamali sa insidente. Agad namang nagpatawag ng National Security Meeting si President Tsai Ing-wen na kababalik lamang sa kanyang official visit sa Panama at Paraguay. Samantala, ipinangako din ng Pangulo na titiyakin ang pamahalaan ng puspusang investigasyon sa sanhi ng aksidente. Mula rito sa Hsinchu, Taiwan, Amiel Pascual, UNTV News Worldwide. Nagdeklara ng 3 araw na pagluluksa si Iraqi Prime Minister Haider el-Abadi matapos ang madugong pag-atake sa Baghdad noong Sabado na ikinasuwi ng 167 at kinasugat naman ng 200. Ayon sa mga otoridad, isang truck na puno ng bomba ang pinasabog ng suicide bomber Karada. Makalipas lamang ilang minuto, isang car bomb naman ang sumabog sa isang outdoor market sa Al-Shaab. Inako na ng militanteng grupong Islamic State ang pag-atake. Samantala, ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Iraq, wala pa ito natatanggap na ulat na may Pilipinong nadamay sa pambobomba. Binalala din ng Embahada ang ating mga kababayan na iwasan muna ang magtungo sa mga matataong lugar gaya ng mga shopping center at restaurant. Sa mga gustong makauwi sa Pilipinas, maaaring makipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa Iraq. Magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, inihahanda na ng Police Security and Protection Group ang karagdagang police detail kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Mula sa Kamkrami may report si Lea Ilagan live. Si Lea. Magdang tanghali sa floor, 5 personnel ang isinalang ng Police Security and Protection Group sa isang buwang matinding training. Ito ay para ito ay ang gagawin nilang magbabantay sa pinuno ng bansang pulisya. Ayon kay PSPD spokesperson Police Superintendent Rogelio de Simon, bagamat may existing police detail na si Police Director General Ronald de la Rosa,
ay inihanda nila ang 50 para pamilya ng general para sa kanyang dagdag security. Mula sa 50 na nag-training ay maaari ani na itong bigyan ng 10 hanggang 30 police security kung gusto ng general. Sinabi naman ni General De La Rosa na ang Diyos ang magaling ng bantay, kaya tanging ang mga magagaling bumil na pulis lamang ang kanyang pipiliin. Sinanay sa Firearms Proficiencies of Defense, Threat Assessment at Convoy Security ang 50 tauhan ng PSPG. Dagdag pa ni Simon ang hindi naman mapipili ni General Bato ang siyang ibibigay sa mga cabinet secretaries at iba pang opisyal ng gobyerno na hihingi ng police details sa kanila. Balik sa iyo, Flor. Lea? Flor? Yes, tatanungin ko lang sa iyo, Lea. Kahapon kasi yung deadline na ibinigay ni PNP Chief Bato doon sa mga pulis na sumuko na kung positibo at saka kung meron na rin resulta yung random drug test na isinagawa sa mga pulis. Flor, doon sa 48 hours na ibinigay ni General De La Rosa sa mga pulis na dapat ay sumuko, ito yung tinatawag nila na ninja na nare-recycle ng shabu. Walang sumuko hanggang sa kasalukuyan kaya't nagugulat niya siya. Sinabi naman ni General De La Rosa na kilala niya ang mga ito kaya't ipapadala niya ito sa Mindanao o partikular na sa Tawi-Tawi at Basilan. Doon naman sa tinatanong mong drug test ng mga pulis noong Friday, yung 35 na high-ranking officer at doon pa sa mga rehiyon, merong siyam na nagpositibong pulis na sumalang sa drug test. Itong siyam na ito ay galing sa iba't ibang rehiyon. Subalit ayaw pa nilang pangalanan at ayaw pa nilang tukuyin kung rehiyon ito nagmula dahil isasalang pa ito sa confirmatory test. At kung magpupositibo ulit ito kung sa pangalawang test na gagawin ng PNP, ay agad daw nila itong sasampahan ng kaso hanggang sa matanggal na sa serbisyo. Flor? Ayos! Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan. Nagulat mula sa Camp Crame. Tinututulan ng ilang transport at commuter group na magtalaga ng mga sundalo na manghuhuli ng mga pampasaherong kolorum na sasakyan. Mula sa Quezon City, may report si Joan Nano live. Yes, Joan. Hindi nga sang-ayon ng grupo ng Alliance of Concerned Transport Organization at National Commuter for Safety and Protection sa plano ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na paglalagay ng mga sundalo sa kalsada upang makatulong sa panghuhuli sa mga kolorum na sasakyan. Ayon nga sa presidente ng ACTO na si Efren De Luna, hindi sila pabor sa panukalang ito dahil hindi naman aniya kriminal na maituturing ang mga kolorum operator at mga traffic violators na kailangang hulihin ng mga sundalo na sinanay sa pakikibaka sa gyera at pagsugpo ng kriminalidad sa bansa. Hit nga ni De Luna, sapat na aniya ang mga tauhan ng LTO, LTFRB at ng MMDA upang mahuli ang mga sasakyang kolorum na karaniwan aniyang nag-ooperate sa ilang terminal at mga lugar na malapit sa mga mall. Mas importante aniya na unahin ng Transportation Department ang pagsupil nga sa mga kolorum at pag-aalis ng korupsyon sa loob at labas ng LTFRB at LTO. Ganito rin ang pananaw ng Presidente ng National Commuter for Safety and Protection na si Elvira Medina na tinawag pang desperate move ito ng LTFRB. Sa halip na maglagay ng mga sundalo, mas makabubuti kung mag-isip na lamang aniya ng pamamaraan ng ahensya kung papaano matutukoy ng publiko ang mga kolorum kumpara sa mga lehitimong sasakyan upang hindi ito tangkilikin ng mga commuter. Sa press con kanina, sinabi ni Attorney Martin Delgra III, ang bagong chairman ng LTFRB, na balak nga nilang makipagtulungan sa Armed Forces of the Philippines upang magamit ang mga sundalo sa panguhuli ng mga kolorum na sasakyan bumabiyahe sa iba't ibang ruta, partikular na nga dito sa Metro Manila. Lord? Joan Nano, nagulat mula sa Quezon City. Posibleng mailabas na sa linggong ito ang executive order para sa Freedom of Information na ipinangako ni President Rodrigo Duterte noong panahon ng kampanya. Mula sa Maynila, may report si Victor Cosare. Live. Yes, Victor. Lord, kasalukuyan ng binabalangkas ang executive order para sa Freedom of Information. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar, sa linggong ito inasang mailalabas na ang naturang EO. Anya, magsasagawa pa ng konsultasyon ng mga abogado ng gobyerno sa iba pang mga interesadong grupo gaya ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ upang masigurong magiging katanggap-tanggap sa lahat ang kautusan. Una nang pinangako ni President Rodrigo Duterte sa panahon ng kampanya na upang mabilis na may patutunan
matutupad ang freedom of information sa kanyang administrasyon, maglalabas siya ng executive order kaugnay dito. Ayon kay Andanar, oras na mailabas at maipatupad na ang freedom of information executive order, magiging senyales naman ito sa ibang sangay ng gobyerno, partikular sa Kongreso, na seryoso ang Pangulo sa pagsusulong ng freedom of information. Matatandaan sa nakaraang administrasyon, inihain sa Kongreso ang Freedom of Information Bill, subalit hindi ito pumasa at naging isang ganap na batas. Pumasa ang bersyon ng FOI sa Senado, subalit hindi naman pumasa ang bersyon ng mababang kapulungan ng Kongreso hanggang magsara ang 16th Congress. Samantala, ayon kay Andanar, binabalangkas na din ng pamahalaan ang itatayo namang task force para naman sa media killings. Flor? Victor Cosare, nagulat mula sa Maynila. Ipinahayag ni Senator Coco Pimentel na hindi dapat na mabahala ang mga empleyado ng Senado sa isinusulong na federal system ni President Rodrigo Duterte. Mula sa Pasay City, may report si Brian De Paz live. Yes, Brian. Yes, Flor, magandang tanghali. Walang dapat na pangambahan sa federal system of government na isinusulong ng Duterte administration ayon kay incoming Senate President Coco Pimentel. Ayon sa senador, sa ilalim ng federal presidential, unang isinusulong ng kanyang ama na si dating Senate President Nene Pimentel, hindi mawawala ang Senado. Ngunit mas malaki na ito kumpara ngayon at mas maraming empleyado ang kukunin. Sa ilalim naman ng federal parliamentary na nais ng ilang federalistas, mayroon pa ring legislative branch at maaaring i-absorb naman ang kasalukuyang mga empleyado ng Senado. Ayon kay Pimentel, bawat regional state ay may kani-kanyang legislative branch upang ang iba ay maaaring sa kani-kanilang rehiyon na lang magtrabaho. Kaya naman ayon sa senador, hindi dapat mag-alala ang mga kawani ng Senado sa federalism. Ikinatuwa rin ng senador ang paghahain ni incumbent Senate President Franklin Drilon ng isang resolution na nagsusulong ng Constitutional Convention na naglalayo na baguhin ang 1987 Constitution upang maisulong ang federal system of government. Naniniwala si Pimentel na ang ginawang aksyon ni Drilon ay nagpapakita ng malawakang suporta na kailangan nang rebisahin at silipin ang 1987 Constitution. Matatandang nauna nang naghain ng panukalang batas na nagsusulong ng CONCON si House Speaker Bebot Alvarez sa Kamara na sinundan naman ni Drilon. Sa Senado sa kasalukuyan ay may 200 casuals o hindi regular. Ayon kay Senador Pimentel, kapag siya naman ang naging Senate President, ay target niyang irregular o gawing regular ang mga nasabing casuals. Susuportahan niya rin ang isusulong ng Union ng Senado na maging regular ang mga casual dito. Iginatawa rin ng Senador na ang mga hindi nagamit na pondo ng Senado ay ibinabalik sa National Treasury. Anya, magandang senyalis ito na ang Senado ay maingat na hindi makagasta ng hindi kinakailangan. Hinikayat rin ni Pimentel ang lahat na makiisa sa pagbabago na dala ng Duterte administration. Balik sa iyo, Flor. Brian De Paz, nagulat mula sa Pasay City. Tulong muna, bagong balita. Narespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang magkahiwalay na aksidente sa Quezon City nito lamang nakalipas na magdamag. Narito ang report ni Reynante Ponte. Bandang alas 11:30 kagabi nang datna ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na duguan at nakahandusay sa kalsada sa may Congressional Extension Corner, Pasong Tamo. Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan, head injury at namamaga din ang mukha ng biktima na kinilalang si Rizalito Setias, 22 anyos, matapos maaksidente ang sinasakyang motorsiklo. Pagkatapos mabigyan ng first aid ay agad na itong dinala sa East Avenue Medical Center para sa iba pang atensyong medikal. Samantala, nirespondihan naman ng grupo ang vehicular accident sa Katipunan Avenue bandang alas 3 naman kaninang madaling araw. Nilapatan ng panguna-lunas ng UNTV News and Rescue ang tinamong malalim na sugat sa tuhod ng driver ng 10-wheel truck na si Albert Maximo matapos bumangga sa nakahintong close van. Binigyan din ito ng grupo ng oxygen dahil kinakapos ng paghinga. Tumanggi naman itong magpadala sa ospital. Samantala, tinulungan naman ng MMDA Rescue ang pahinante ng truck na nagtamo ng sugat sa paa. Reynante Ponte, UNTV News, Worldwide. Sumailalim sa 4 na araw na rescue training ang mga host at saka anchor ng UNTV. Nandito tayo, Flor, at saka Wayna. Bilang bahagi ng advokasya ni Kuya Daniel Razon na tulong muna bago balita. Narito ang report ni Benedict Galazar.
Taong 2010 nang simulang magsanay ng rescue ang mga reporter, cameraman at driver ng UNTV bilang bahagi ng advokasiyang Tulong Muna Bago Balita na pinangungunahan ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon na layuning tulungan ng sino mang nasasangkot sa emergency, anumang kulay o relihiyon ay walang pinipiling abutan ng tulong. At ngayong 2016, upang mas mapalakas pa ang advokasya, 14 sa mga anchor at host ng UNTV ang sumailalim sa 4 na araw na pagsasanay. Bilang pasimula ng training, ipinaramdam sa mga participants ang importansya ng kaalaman sa pagsagip ng buhay. Isang sorpresang simulated scenario ang agad na bumungad sa kanila. Is tumulong sa abot ng aking makakaya. Pero ang problema nga lang, dahil nasurpresa kami at saka wala pang kami mga talagang training, nangangapa kami kung ano mga dapat namin gawin. So perhaps itong unang-unang senaryo ay isang magandang lesson for us as we go along with this training. Alhamdulillah mo, nabigla kami. Tama yung sinasabi ni Kuya, expected. Kaya unang itinuro sa mga anchor at host ang pagbibigay ng paunang lunas sa iba't ibang injury. Nagsanay sila ng basic first aid kung saan itinuro ang proper application ng control bleeding, bandaging at splinting. Ilang survival pagdating sa tubig ang naibahagi sa kanila na magagamit nila kung magkaroon ng kalamidad gaya ng bagyo at mga pagbaha. At hindi pa sumisikat ang araw, gising na ang mga rescue trainees para sa daily exercise. Dito nakita ang kanilang determinasyon na maging bahagi ng advokasya kahit may edad ay nakikipagsabayan. Sa ikalawang araw, tamang pagbubuhat sa isang pasyente gamit ang sariling lakas at ang paraan ng pag-assess sa isang biktima ang itinuro sa bawat participant. In most cases, tayo as anchors, we don't go with the rescue van. Sa ikatlong araw naman, nalaman ng mga tagapaghatid ng balita kung papaano isinasagawa ang rescue breathing, pagbibigay ng paunang lunas sa taong nabilaukan o choking at basic life support kung saan atentibo silang nakinig kung papaano ibinibigay sa isang pasyente ang cardiopulmonary resuscitation o CPR. Maging ang paggamit ng automated external defibrillator o AED ay natutunan din ng mga participant. Pagkatapos ng lahat ng pagsasanay, sumabak na sila sa practical at written examination upang masubok kung natutunan nila ang mga bagay na dapat nilang malaman. Isang makatotohanang simulation drill din ang muling inihanda para sa kanila. Dito nasubok ang bawat isa kung maya-apply nila ang lahat ng kanilang natutunan. Siguro, it's totally different pala pag pinag-aaralan mo siya ng theoretical, practical, yun talagang parang totoong aksidente na. Kasi parang, at kapag sa classroom setup lang, kaya mong gawin ng procedure and isa-isa eh. Dito sabay-sabay talaga. So application talaga. Thank you so much dun sa ating mga anchors sa kanilang buong pusong pakikipag-participate dito sa ating ginagawa na ito na training. And I just feel na para sa akin, parang isang tatay na you can say you're proud of your children. Keep it up and God bless. To God be the glory. Sa huli, masasabing matagumpay ang 4 na araw na pagod, puyat, sakit ng katawan upang maabot nila ang layuning hindi lang maging tagapaghatid ng balita, kundi kasabay ng pagbabalita ay nakahanda ring tumulong sa kapwa. Benedict Galazan, UNCV News Worldwide. Ating police report, pasalamat muna kami kay Kuya at of course Flor at saka si Wyla. Ano masabi natin? Training pa more? Ba ikaw? Oh. Ako pa. At sa ating police report,
Patay ang dalawang lalaki sa magkahiwalay na bypass operation sa Bulacan matapos naman laban sa mga pulis. At samantala mahigit na 60 drug personality naman ang sumuko sa Hagonoy, Bulacan. Narito ang report ni Nestor Torres. Dalawang notorious drug pusher ang patay sa magkahiwalay na lugar sa Bulacan sa isinagawang bypass operation ng PNP noong Sabado ng madaling araw. Sa bayan ng Marilao, nasawi si Joel Espirito, 35 anyos, matapos manlaban at paputukan ng kalibre 38 na baril ang mga operatiba. Nakuhanan din ito ng 4 na sachet ng sabu at paraphernalia. Number 1 sa drug pusher umano sa mga truck driver at bus Espirito at matagal na ring nirereklamo sa barangay. Nag-attempt kasi na lumaban yung suspect natin by in response doon sa mga complaint sa barangay, particularly doon sa mga residente at yung mga business and trucking companies. Ilan doon sa mga binibigyan o pinagbebentahan ng shabu nitong suspect. Patay din sa bypass operation ng PIDEA at PNP sa bayan ng Doña Remedios Trinidad ang umano'y drug pusher na si Alan Castro matapos itong manlaban sa mga otoridad. Number 1 sa drug watch list sa DRT si Castro at dati na ring nakulong sa Lex dahil sa drugs sa mga binebenta nito sa mga sulok-sulok sa iba't ibang barangay. Ay nagsimula po ito nung nakaraang linggo. Nag-test buy po kami, nag-bypass po kami at nung kami makakuha ng sample sa kanya, pinadala po namin ito sa crime lab at yun nga po, nakakuha po namin resulta, positive po ito. Samantala, sa bayan naman ng Hagonoy, Bulacan, sa barangay San Roque, 47 pusher at drug user ang kusang sumurrender sa PNP Police at sumumpang hindi na sila gagamit pa ng droga at nangakong magbabagong buhay. Plano na rin ng PNP na matutukan ang lahat ng mga barangay sa Hagonoy upang maikayat na magbalik loob at magbago bago pa mauwi sa kamatayan kung hindi magbabago. Mula dito sa Bulacan, Nestor Torres, UNTV News Worldwide. Sa pulis ng Manila Police Department o MPD ang nanakit ng traffic law enforcer at nagpaputok sa loob ng kanilang headquarters kahapon. Narito report ni Benedict Galasan. Nakatitin na sa Manila Police District General Assignment Section ang isang pulis matapos na mag-amok sa loob mismo ng MPD headquarters kahapon. Kinilala ang suspect na si PO1 Vincent Paul Solares na kadedestino pa lang sa May 6 Station at nakatalaga sa patrol unit. Nagpaputok pa umano ng baril si Solares kaya maraming pulis ang rumisponde upang arestuhin siya. Bago pa mag-amok sa MPD si Solares, nakuhanan na rin siya ng CCTV sa pananakit sa isang tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau na kinilalang si Ferdinand Oira sa Remedios Corner Dimasalang Street sa Sampaloc. Sa kopya ng CCTV, makikitang tinawag ng suspect si Oira at paglapit ng enforcer ay tinutukan ito ng baril. Hindi pa nakontento ang pulis, hinampas pa ng helmet ang biktima. Tumanggi namang magsalita si Solares sa mga reklamo laban sa kanya. Nahaharap sa kasong grave threat at physical injury si Solares dahil sa pananakit sa enforcer. Maaari ring mapatawan ng kasong administratibo at direct assault ang naturang pulis. Magsasagawa din umano ng background check ang MPD bilang bahagi ng investigasyon. Benedict Galasan, UNTV News Worldwide. Kinasuhan na ng Department of Justice o DOJ ang dalawang Chinese nationals na nahulihan ng 38 kilo ng shabu. Mula sa Maynila, may report si Roderick Mendoza live. Roderick. Nakaisinampahanan ng DOJ ng 2 bilang ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang dalawang Taiwanese national na nahulihan ng mahigit 38 kilo ng shabu sa Parañaque City noong nakarang buwan. Mga kasong illegal possession at transportation of illegal drugs ang kinakaharap ngayon ni Cheng Shen-ming alias Ming at Wang Zhengkai alias Chua sa Parañaque City Regional Trial Court. Inaresto ang dalawa ng pinagsanib na puwersa ng PIDEA at PNP Anti-Illegal Drugs Group habang bumabiyahe sa kahaba ng Macapagal Boulevard patungong Cavite noong June 14. Isang agent ng PIDEA ang nagpanggap na driver ng Toyota Innova na inupahan ng dalawang Taiwanese. Nakumpiska sa dalawa ang 39 na plastic ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 195 million pesos. Batay sa impormasyong nakalap ng PIDEA, sangkot ang grupo ng dalawang Taiwanese sa importasyon at distribusyon ng shabu sa Metro Manila
Central Luzon at Calabarzon. Lakay? Maraming salamat, Roderick Mendoza. Nag-uulat mula sa Maynila. Abot sa 26 ang nasuwi nang mahulog ang isang pampasaherong bus sa malalim na kanal sa Tianjin City sa China. Ayon sa mga otoridad, dumiretso ang bus na may lulan na 30 pasahero sa guardrail ng expressway. 4 ang nakaligtas sa aksidente, kabilang na konduktor, ang co-pilot at saka 2 pasahero. Batay sa inisyal na investigasyon, sumabog umano ang gulong ng bus kung kaya't nawala ng kontrol ang driver nito. Umasa si American Dustin Johnson sa double bogey ni world number 1 Jason Day upang tanghaling kampiyon sa WGC Bridgestone Invitational sa Akron, Ohio kahapon. Ang panalo ni Johnson ay silbing follow-up sa pagwawagi niya sa US Open. Tinapos ni Johnson ang final round sa pamamagitan ng 66 para sa 6 under total na 274, isang palo lamang o ang lamang sa second placer na si Scott Piercy ng US. 3 shots behind naman ang Phil-Aussie na si Day, tabla sa mga Americans na si Jordan Spieth, Matt Kuchar at Kevin Chappell. Samantala, si Andy Murray na ngayon ang paborito na tatanghaling kampiyon sa Wimbledon. Ito ay matapos na matalo si world number 1 Novak Djokovic sa third round kay 28 seed American Sam Querrey 7-6, 6-1, 3-6, 7-6. Sa pagkatalo ni Djokovic, si Murray na lamang ang tanging highest seed player sa torneo. Dahil sa pagkatalo ni Djokovic, ganap na naglaho ang kanyang pag-asa na tanghaling unang tennis turn na napagwagihan ang lahat ng 4 na majors sa loob ng isang taon. Ang huling nakagawa nito ay si Rod Laver noong 1969. Nasa kalagitnaan ng laban si Murray na kanyang napanalunan kontra kay Australian John Millman 6-3, 7-5, 6-2 nang maganap ang pagkatalo ni Djokovic. Samantala, lalo pang lumakas ang bagyong may international name na Nepaktak habang papalapit sa Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Go ahead, Ray. Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Papalapit itong bagyong may international name na Nepaktak sa Philippine Area of Responsibility. At kanina pong alas 10 ng umaga, ito po ay namataan ng Pag-asa sa layong 1,855 km. Sa silangan po yan ng Visayas. Ito po ay lumakas sa ngayon ay nasa 75 km per hours na po yung taglay na lakas ng hangin. Yung pagbugso ay abot na po sa 90 km per hour. Kumikilos po ito pa northwest sa bilis po na 30 km kada oras. Ito po ay na-expect na papasok sa Philippine Area of Responsibility bukas at papangalanan po itong Butchoy. Ito po ang pangalawang bagyo kung sakasakali na pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa taong 2016. Pero ayon sa Pag-asa, ang direksyon po nito ay tatahakin po yung area ng extreme northern Luzon. Papunta po dyan sa may area ng Taiwan at sa ngayon maliit po ang tsansa na tumama o maglandfall yung pinakasentro po ng bagyo. But then ayon po sa Pag-asa, maaari pong pag-ibayuhin nitong bagyong ito yung southwest monsoon o yung habagat, siya namang magdudulot ng mga pagulan lalo na po sa may kalurang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Pero sa ngayon wala pa po itong direktang epekto sa ating bansa. Ang nagdudulot po ng mga pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa, ito pong intertropical convergence zone at nakakapekto sa may southern Luzon hanggang sa may area po ng Visayas. Sa mga lugar po na yan ay patuloy po makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Ang Metro Manila at labing bahagi ng bansa ay sana naman po natin magkakaroon din po ng mga pagulan pagkidlat at pagkulog lalo na po mamayang hapon o kaya po ay gabi. Yung isang LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility na kanina pong umaga ay nasa silangan po ng Sorsogon, ito po ay nag-dissipate na o nawala po yung kanyang sirkulasyon, pero yun nga po meron pang ITZZ na nakakaapekto sa ilang lugar sa ating bansa. Wala naman pong inalabas na gale warning ang Pag-asa dahil hindi na po ganun kalakas pa itong habagat o yung southwest monsoon. Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, mula dyan sa Pag-asa Weather Forecasting Center. At yan po ang ating sports at weather update ngayong tanghali. Po si Wyla Soriano, balik sa inyo, Floor at Lakay. Maraming salamat sa iyo, Wyla. At yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs, ako si Flor Perez. Ako naman si Rolly Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto at may balita bawat segundo. UNTV News
Magandang tanghali.